Kung may magtuturo po sa inyo na kung kayo ay mananampalataya kay Jesus, yayaman kayo. Kung kayo ay mananampalataya kay Jesus, mawawala yung problema nyo. Kung mananampalataya kayo kay Jesus, gagaling ang inyong mga karamdaman at di na kayo tatablan ng ibang mga sakit-sakit na pwede mong sawahin yung mga sakit-sakit na yan. At kung merong magturo sa inyo na kapag nanampalataya kay Jesus, gaganda ang mga relasyon mo sa buhay, yung marriage mo, yung love life mo, wag po kayo maniniwala doon. Hindi po yan ang gospel. Dahil iisa lang ang gospel. Sabi ni Paul sa Galatia chapter 1 verse 8, sumpain nawa ng Diyos. Maging kami man o isang anghel na magturo sa inyo ng ibang gospel na itinuro namin sa inyo noon. Iisa lang ang gospel. At ang gospel po ay ang sentro, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang kanyang buhay, perpektong buhay, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at pagbalik niya sa Ama na dapat nating sampalatayaan. Hindi lang basta pananampalataya kasi maging ang diablo nananampalataya din. Kundi pananampalataya may pagtalikod sa kasalanan, repentance and faith. At yun ang gospel. At ang gospel po, hindi po tayo niligtas mula sa kahirapan ng buhay dito. Hindi po tayo niligtas ng gospel para mawala yung sakit-sakit natin. Hindi tayo niligtas ng gospel para sa magkaroon lang tayo ng maayos na relasyon sa ibang mga tao. Ang gospel po ay nagliligtas mula sa kapahamakan, dulot ng kasalanan doon sa impyerno. Kung nanampalataya ka at gumanda yung buhay mo, praise God. Kung nanampalataya ka at gumaling ka, praise God. Kung nanampalataya ka at gumanda yung relasyon mo sa ibang tao, praise God. Pero hindi po yan ang gospel. Dahil ang gospel ay ang buhay at ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, na dapat nating sampalatayaan na may pagtalikod sa kasalanan. That's the gospel. Yan na po. Thank you.